simula po sa araw na ito, hindi nyo na ako pwedeng tawagin Pastor Jun. Sapagkat ako po si Moses. Hahawiin ko ang dagat. Palakpakan natin ang Panginoon. The Lord is good. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, sa umagang ito, nakikita ko sa iyong mga mata na hindi pa huli ang lahat. Papapaskuhan mo ako. Sabihin niyo sa kabila, you are anointed, you are blessed to be a blessing. In Jesus' name, amen. Awitin nga natin yung Holy Forever. Hindi mo na ako upo dito kasi baka makanta ko na naman yung You've Got a Friend. Parang ang dating yan acoustic singer. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Jesus, your name is the highest. Yes, it Your people sing, holy to All the King creation of cries. Kings. Holy,
salamat sa umagang ito. We ask you, Father God, as we glorify your name, the name of Jesus, to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. Upang maintindihan po namin ang malalayong na bagay na nagmumula sa iyo, and let your words come alive and fill our hearts with your life. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, my word, they are spirit and they are life. And there is power in your word, Lord. There is power in your words. And every promise of God, sinabi mo, Panginoon, are yes and amen. Maraming po salamat, Panginoon. Sa umaga ito, we thank the Holy Spirit na siya pong kasama namin araw-araw at siyang pumupo sa aming mga espiritu at kaluluwa. The Holy Spirit, our comforter, our strength, our advocate, our intercessor. Hindi kami mabubuhay kung wala ang banal na Espiritu sa amin, Panginoon. At sa umagang ito, we receive, we believe your words, Lord, the eternal word of God. Maging irema ito sa aming puso, Panginoon. Fill our hearts, Lord, not only with informative knowledge, but with revelation knowledge and experiential knowledge. In the name of the Lord Jesus Christ. At lahat ng mga nasa live stream din, Lord, lahat ng mga may sakit, karamdaman, will be healed by the power of your words. Because you are the Lord who heals us. In the name of Jesus, that is your covenant name, Lord. Isa sa mga covenant name mo. You are our Jehovah Rapha, the Lord who heals us. Jehovah Jireh, the Lord that provides our need. Jehovah Tzidkenu, the Lord our righteousness. Jehovah Mikadesh, the Lord who sanctifies us. Our Jehovah Ra, the Lord our shepherd, na siya nagpapakain, nagpo-protect, nag-aalaga sa amin. Our Jehovah Ra, our Jehovah Nisi, the Lord who fights before us. The Lord our banner, our Jehovah Gimula, the Lord who gives us the recompense of our reward. Na binibigyan mo ng reward, Panginoon, ang lahat ng nananampalataya sa iyo. That every time we act by faith, Lord, there is a reward, Panginoon, waiting for us. Thank you, Lord. Ano mang nasa paligid namin mga problema, anumang attack ni Satanas, we cannot be moved by what we see. We cannot be moved by what we feel. We cannot be moved by anything, negative situations na nakapaligid sa amin. We can only be moved by what the Word of God said. And your Word said, Lord, that we are more than conquerors. And you will never leave us nor forsake us. In Jesus' mighty name, be all the glory. Lahat may magsabi na amen. Amen. Makakaupo na po tayo lahat. So, purihin ang Panginoon. Ang title po ng ating another teaching message from the Holy Spirit, ito po, the importance of the rod and staff. Ang kahalagahan ng pamalo at ng tungkod. Kaya meron akong tungkod sa umagang ito. Sabi ko, tagal naman dumating ng order ko sa Lazada na cane. Gagawin ko illustration sa umagang ito. Dumating din. Kaya lang sabi nila, masyado daw mahaba. Matangkad ako eh. Buti na ito, mahaba. Kasi pag mababa, makukubal mo gano'n. So,
This is the title, The Importance of the Rod and Staff. Basahin po natin ang ating scripture sa umaga nito about this topic, the rod and staff. Actually, ito po ay nasa Psalm 23. We can read the whole chapter. Pero para makasave para makasave tayo ng oras, yung isang verse na lang, yung mismong doon tayo magfo-focus. Psalm 23 verse 4. No? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Yung valley na tinutuko, yung pong ibaba ng bundok. No? Yung ibaba. Usually, doon sa forest, si David po sumulat ng awit na ito, na-experience niya ito, na maglakad sa kadiliman sa ibaba ng bundok. No? Madilim. At maging ang yung mga sundalo, kapag kasi may mga kalaban, nasa ibaba ng doon sila talaga nag-iingat, lalo na tahimik at madilim, kasi malaki ang advantage ng kalaban na nasa bundok, nasa elevated place. Pag nakaposisyon ka sa itaas, malaki ang advantage mo. Matatarget niya sa ibaba, samantalang nasa ibaba, mahirap target niyo sa itaas. Kaya kadalasan, kahit sa mga, di ba, sa mga NPA, pag may mga sundalo pinapadali, yung ang tawag dito, may mga NPA na binabanatan yung mga sundalo, nasa itaas sila, sa ibaba yung yun ang mga dangerous place pagka ikay nasa ibaba. Yun yung open target. Ganon din ang buhay ng mga Kristiyano kapag tayo ay nasa mababa spiritually, we are low in the lower part of our spiritual life. Mababa ang iyong pananampalataya, mababa ang iyong spiritual life. No? Yung hindi ka masyadong nagbabasa ng Bible, hindi ka masyadong nananalangin, nakikipag-compromise ka pa, nadadala ka pa sa mga temptation. So, bababa ang level ng spirituality mo. So, ang position mo, nasa ibaba ka, para kang nasa valley. Sa ilalim, sa ibaba ng bundok, na ikaw ay laging nasa panganib, open target ka ng kaaway. Compared doon sa ikaw ay spiritually high in the Lord, nasa high places ka, ikaw yung kumokontrol sa battles, nakakakontrol ka, meron kang power, authority, at advantage to control the enemies. Kasi nasa high place ka. So yun ang difference na ikaw ay nasa taas ng bundok at saka nasa ilalim, nasa valley. So yung valley is a dangerous place na doon ka maglalakad, doon ka titigil-tigil. Kaya sabi ni David sa kanyang Psalms, even though I walk through the valley of the shadow of death, kita nyo, may panganib lagi sa valley. I fear no evil. Pero sa kanyang experience, hindi siya matatakot. Nung hinarap niya si Goliath, hindi nga rin siya natakot kasi sabi niya, may experience siya sa labanan. Napalaban na siya sa leon, sa bear. May experience siya na inagaw ng leon ang isa sa tupa niya, ang mga tupa, na sabi niya, with his bare hands, nilabanan niya yung lion para agawin yung tupa na lalapain ng leon. So, matinding warrior si David. At lahat ng victory niya, sa pakipagbaka sa buhay, bata pa siya, ay kanyang ibinibigay sa Panginoon ang kalwalhatian, hindi niya inaangkin na sa galing niya, kundi dahil sa Panginoon. Kaya nung humarap siya kay Goliath, sa kanya wala lang kumbaga sa ordinaryo lang. Walang lumaban,
Kaya siya na nagpresenta, napagkamalan nga siya ng mga kapadyap at saka mga sundalo doon na, yabang mo naman. Hindi siya nagyayabang, tototohan niya. Puro duwag lahat maging si King Saul, duwag din laki-laking tao ni King Saul, ordinary man hanggang balikat ni King Saul. Pero takot siya lumaban. Wala siya may padala na tina-challenge ni Goliath. Isang buwan na nag-challenge na one-on-one. Walang lumaban. At si David ang lumaban. Nung siya ay binihisa ni King Saul ng armor, hinubad niya. Sabi niya, wala akong experience dito. Ayoko nito. Pero ang punto niya, may experience siya sa Panginoon. At yun ang kanyang kalakasan. Doon siya nagtitiwala sa kanyang Panginoon, ating Panginoon. Kaya nung humarap si Goliath kay David, sabi ni David, humarap ka sa akin, fully armored ka. No? Complete weapon. Pero ako, humaharap sa iyo sa pangalan ng Diyos ng Israel. Tinapatan niya yung weapon ni Goliath ng kanyang Diyos. Malaking problem si Goliath So kahit gahigante ang ating problema, ang itinatapat natin, hindi yung sarili nating magagawa, kundi ang Panginoon. Maliwanag po ba? Ang Panginoon ang itinatapat natin. At kapag ang itinapat natin ay ang ating Panginoon, meron tayong assurance of victory. May katagumpayan tayo. Ang buhay ng Kristiyano, as the disciples of Jesus, ang ating buhay ay full of adventure. I call this adventure of faith. No? Adventure ng pananampalataya. Na marami tayong ma-encounter na labanan. Hindi natin alam kung kailan darating. But we must always be ready, on guard. No? May mga bagay na darating sa ating buhay, hindi mo ina-expect, biglang darating. Expect the unexpected. Expect the unexpected. The unexpected. Things that will come to you. Laging ready ka, laging naka-on ka. Expect the unexpected. Mabuti na yung laging handa sa labanan. Yan ang buhay natin, full of adventure. Pero lagi tayo may assurance of victory. For almost 46 years sa pagiging Kristiyano ko, na-experience ko ang iba-ibang klaseng pakikipagbaka sa pananampalataya, iba-ibang spiritual warfare. Nandoon yung malaking problema, nandoon yung kawalan, financial problem, nandoon yung mga anak ko magkakasakit, sabay-sabay. Nandoon yung sabay-sabay na bayarin din. Nandoon naman yung problema na nakakasakit ng ulo. Nandoon din yung mga sakit, karamdaman. No? Pero sa loob ng 46 years, nakita ko, hindi ako iniwan ng Panginoon. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon. And in every battles na na-encounter ko, lagi akong panalo. Walang talo. At doon kaya ako nasasabi, totoo talaga yung sinabi sa Romans chapter 8, verse 35 and 38, na sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Kahirapan, problema, sickness and disease, persecution, tribulation, hardship in this life, sino? Worldly things. Kung mahal mo Panginoon, hindi ka makakahiwalay sa Panginoon at hindi ka rin hihiwalay ng Panginoon. Hindi ka iiwan ng Panginoon habang mahal mo siya. Habang gusto mong mahalin siya, hindi ka iiwan ng Panginoon. Iiwan ka lang ng Panginoon kung nire-reject mo na siya at totally lumalayo ka sa Kanya. May dalawang klaseng rejection. Isa yung sa pamagitan ng pagpapahayag ng salita. Ayoko na maging Kristiyano, ayoko na kay rejection. And you will lose your salvation.
Another na rejection, yung hindi mo kino-confess na ayaw mo sa Panginoon, Kristiyano ka pa rin. But the way how you live on this planet, sanlibutan. No? Nagbababad ka pa rin, nag-enjoy ka sa kasalanan sa libutan, hindi mo nire-reject si Jesus, but your life is rejecting the Lord Jesus Christ. The way you live on this earth, you are rejecting the holiness of God, the goodness of God. At yun, delikado. Marami nagtetestify, they are now in hell. Tinestify ito ng mga, nagkaroon ng mga near-death experience. Yung iba Christian, yung iba hindi Christian, na binigyan ng Diyos ng chance na mabuhay pa, to testify to the world that there's a real place called hell. Na sabi nila, there are so many Christians in hell. Na yung mga Kristiyano yun, nagsasabi na umiiyak sila, but it's too late. Sabi nila, akala ko ligtas ako. And they enjoy to live with the world, enjoy committing sin, compromising with the world. Kasi, ang nagturo sa kanila, once saved, always saved. Once nagkaroon ka pang pagtayo, once na born again ka, ligtas ka na at walang makapag-aalis sa kaligtas sa iyo. Yun ang aral ng demonyo. That's not from God. At mismong si Mary Baxter, who went to hell for I think 40 days and 40 days at 40 days sa heaven. Traumatic siya. Imagine, almost 1 month dinadal siya Panginoon sa hell. Then para mawala yung traumatic experience niya, dinadala naman siya sa heaven after that. Para makita niya, compare na napakaganda sa langit at nakakatakot, napakahirap sa impyerno. Walang uhong na uhong ka, walang tubig. Ang hininga mo, walang air na malilanghap ka. Every minute, every seconds, hahatawin ka ng mga demonyo, totorturin. Nakita yan, Mary Baxter, sabi niya, nagulat ako. Meron doctrine sa body of Christ hanggang ngayon, nandito pa. Inabangan ko talaga kung ano kaya yun? And that's the doctrine of once saved, always saved. It was created in hell. Naku, sabi ko, mga kapatid na Baptist natin, yun ang mga kapatid natin. So, mahirap sila makonvince sa ganyan. Pero, basta mabuhay tayo ng holiness. Sabi nga sa Hebrews chapter 12, verse 14, without holiness, kung walang kabanalan ang manampalataya, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. It is important to have Christ-like character. So mga kapatid, for almost 46 years sa pakikipagbaka, nakita ko, hindi ako natalo. No? Siniraan ako, na-televise pa ako, kung ano akusasyon kasi nangyari. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon. At ngayon, yung nangyari sa amin, kay Pastora Lily, sa akin, victory pa rin. Kapag ka meron tayo na experience, mga kapatid, na hindi ordinaryo, no? Problems, hardship, tests, trials, don't give up, never give up, and never question God. Nakikinig po ba tayo? Huwag niyo ko question ang Diyos. It's only a test. Ako, nagkasakit ako ng tuberculosis. Nasa Channel 7 pa ako noon. Yung lungs ko, left lungs, napupuno ng tubig. Ayaw tumalab yung antibiotic eh. Sabi nung ninong kong doktor ko, pag hindi pa naalis yan, obserbahan, hihigupin ng yung tubig, aalisin. Nagalit ako noon kay Satanas. Sabi ko, Satanas, in the name of Jesus, I challenge you. The Lord is my healer.
Every morning, dinideclare ko, Jesus took my sicknesses and carried my diseases, and by His wounds, I am healed. Hindi na ako minom ng kasi ayaw naman tumalab na eh. Dumadaming tubig sa lungs ko. After a month, unti-unti bumalik yung lakas ko. No, ako in X-ray, all cleared. No lungs. No tuberculosis. I was healed by the power of God's Word. Sumunod, bata pa ako, meron na akong hernia. Alam niyo yung hernia? Yung hernia. Yung lus-lus. Yung bituka, bumababa sa baba. Tapos, yan? Bumababa hanggang sa doon sa ari ng lalaki. Misa hindi pantay. Bata pa ako, meron akong ganon. Yung father ko, inoperahan din sa hernia. So, sabi ng doktor na kausap ko minsan, daw yan, minsan hereditary. Sabi ko, Dok, si Doc Loyola yung kausap ko. Lumulundag ako sa matataas eh. Mga ganyan, nilulundag ko nung bata pa ako. Pag nakakapanood ako ng mga superhero, ginagaya ko. So, umakit ako sa bunga, nilulundag ko. Tumigil ako paglundag ko na napilayan ako. Siguro ka ako, baka dahil doon. Ewan ko lang. Tapos, gusto ko mag-aral ng karate noon. Binawalan ako ng doktor na wag na, kasi magsisisipa ka, baka lumala. So, yun ang problem ko noon, yung hernia. So, nung ako'y high school na, lagi ako nakasupporter kasi parang may fear ako na baka lumala. Then, nung ako'y na-born again, that was year 1978. Tama, year 1978. Nung ako'y na-born again, naalaman ko, napakinggan ko sa teaching nila ni Kenneth Hagin na ang Diyos nagpapagaling. Pinractice ko, itinuro niya na believe with your heart and confess with your mouth. You can have what you say. Nabasa ko sa libro. Then, just praise the Lord. Ignore it and wait. Be patient. Pamula noon, lagi ko in-expect, I will receive my healing, and I already received my healing right now. Because faith is always now, at the present tense. Faith is always in the present tense. Hindi in the past, hindi in the future. Pag ang iyong pananampalataya, I will be healed. Maybe I will be healed one of these days. That is not faith. Pag ang faith mo naman, siguro baka ako'y pagagalingan pa rin. That is not faith. Faith is always now. Faith is considering those things which are not as they already done. Kinoconsider mo, kahit hindi mo pa na-experience ang miracle, kinoconsider mo na, tinanggap mo na, kahit hindi mo pa nararamdaman, kahit hindi mo pa na-feel, nakikita sa sarili mo, nanampalataya ka na that you receive the answer. Yan din sinabi ni Jesus sa Mark 11:24, when you pray, kapag ganyan nanalangin, isipin nyo o sampalatayan nyo na tinanggap nyo na. Believe that you receive it, and you shall have it. So that is faith. Romans 4 verse 17, God who considers those things which are not as though they were. Ganun din pala ang attitude of faith ng Diyos. Every time He creates something, every time na siya nangangako, unang pinangakuan si Abraham, every time na siya nangako sa kanyang lingkod, pinagpapalagay niya na tapos na. At yun ang tinuro niya kay Abraham, to believe na tapos na, nangyari niya. And Abraham received the promise of God. Nagkaanak siya, 100 years old.
Every time we act by faith, we will experience supernatural manifestation of God's miracle or God's power. Yan po ang faith. Kasi every time we act by faith, God will reward us. Sabi sa Hebrews 11:6, therefore, those who come to God must believe that He is. For He is the rewarder of those who diligently seek Him. For those who come to God must come by faith or must believe that He is. By faith. For He is the rewarder of those who diligently seek Him. Kaya kapag tayo nananampalataya sa Panginoon, tandaan nyo, lagi may reward tayo. Kung hindi man blessing sa mundo, sa heaven. Kasi pinakamaganda yung reward sa heaven kaysa yung blessing sa mundo. So ako po, nagkaroon ako ng bigla ito neuropathy. Nasira yung balance ko. Sabi ko, ba't kaya gano'n? Nasisira yung balance. Aware naman ako. Lakas sa katawan ko. Yung pala, ni-research ko, yung neuropathy, sinisira niya yung mga nerves sa katawan. Sinisira niya, paa, kamay, gumagapang, taas. Nagsimula ito sa daliri lang, doon lang. Then, nandito na ngayon. Then, I'm losing my balance. Kaya, nag-cane muna ako ng tungkod. Panghataw kay Satanas. Ngayon, yung palang nerves, pagka nasira niya, na-disconnect yung mga communication sa central brain, central motor ng brain. So, nadidelayed yung information ng nerve. Ang hirap kasi nagbubutonis ako ng 15 minutes, hindi pa ako, hirap na hirap ako, tapos may cup pa ako sa dilim. At tagal ko kanina, ano ba ito? Napakasimpleng trabaho, ibubutonis na, hindi ko maipasok. Hindi ko kasi makapa ang kapal ng kamay ko. Ang tagal na, 15 minutes pa, hindi pa ako tapos. Gusto mong magmabilis, gusto mong tumakbo, hindi naman pwede. Kaya, delayed yung information kasi nga may mga napuputol na na communication sa nerves. At hanggang ngayon, tinitrace ng doktor ko kung ano ang pinagmulan. Pumasa ako sa thyroid. Tumor, wala nang tumor. Walang problem sa brain ko. Pumasa ako sa diabetes, hindi ako diabetic. Pumasa ako sa, ang hinihinala, baka chemical. Kasi nung buhay pa yung pusa ko, palit ako ng palit ng cat litter. Minsan hindi na ako nagmamas, nasasanghap ko. Or somewhere kung saan ko, isa yon, minsan hereditary, minsan pag napabagsak ka, naipita ka ng ugat, mayroong magkakaroon ka neuropathy. Minsan naman sa mga, I think sa mga gamot din, na iniinom, maraming causes yun ang medyo mahirap i-trace, kaya pakisama nyo na rin ako sa prayer. So, praise God. Lahat gagamitin ng Panginoon. Herbs, herbal, medicine, doctor, medical science, at ang salita ng Diyos. Ibabalik ko nung panahon, bago na ako nagpapastor noon, na nagkaroon ako ng hernia, siguro hinintay ko 4 to 5 years. Then suddenly, sabi ng Panginoon, tingnan mo, yung hinihintay mo na miracle. Nakita ko sa sarili ko, I was completely healed 100% from hernia. Hanggang ngayon, wala ng hernia. Miracle.
Meron pa akong ite-testify tungkol dyan eh. Pero hindi ko pwede sabihin sa church eh. No? Na masyadong private. Talagang confirmation eh. Pero sasabihin ko na nga. Sasabihin ko na nga. Alang-alang kay Sister Cielo at kay Sister Carmen. Silang dalawa, sila'y naka-witness nung nahilo ko, bumagsak to. Sabi, Sister Carmen, nakikipagkwento lang, biglang nagdilim eh. So, alang-alang sa kanilang dalawa, sasabihin ko na sa inyo. Di ba yung hernia sa ilalim? One time, sabi ng Panginoon, tingnan mo yung miracle mo. Ba, para akong may mens? May pumapatak na dugo sa ilalim ko. Kinapa ko, baka may almoranas ako. Wala naman, sabi. Bagong ligo ako noon, patak yung dugo. Fresh blood. Punta ako sa taas, sabi ko kay si Lily, tingnan mo, nagdudugo. Puro dugo yung kamay ko. Tapos pinunasa ko ng tissue, wala na. Nung nasa ibaba ako, pumatak doon sa taas, wala na, walang sugat. At sabi ng Panginoon, kino-confirm ko lang several years ago, huwag mo kalilimutan, I am the Lord who healed you. Amen. That's a miracle. And I know that God will restore my health. At one of these days, sisipain ko yung itaas nito. Yabang, kasi sa martial art, pilit pinapaabot sa amin yung mataas. And this is another humbling experience from the Lord to promote us. Every time God humble us, gusto ng Diyos, itaas tayo sa another level. Mahirap din kapag masyadong marami ka nang nalalaman, possible na mag-pop up ka, maging head knowledge. Kaya, for a while, ipararang sa iyo ng Panginoon mga nakaka-humble na experiences na MGB ako, kung ano-ano. Ito naman, ngayon, ang papel ko naman na I am Moses. Sabi ng Panginoon kay Moses, i-stretch mo yung kamay. I-stretch mo Moses yung tungkod niya, nahawi yung dagat. That's a miracle. So, ang hirap nung may ganito na karamdaman. Pero, I'm rejoicing in the Lord. Kasi, sabi ng Panginoon sa akin, I have appointed you to fight the good fight of faith para i-prove mo kay Satanas na mga anak ng Diyos hindi sumusuko sa labanan. And you are one of those example. Sabi ko, Lord, it's an honor to fight the good fight of faith, to fight the devil for the glory of your name. Sige, Panginoon, gamitin mo ako. No. Bahala ka na. Ngayon, gusto ko pong pasalamatan, kasabay dito, gusto ko pasalamatan ang mga kapatid, buong church, kay lahat. Core group, coordinators, ang mga kapatid na nandyan, na sumuporta sa aming mag-asawa. Nung aking asawa, si Pastor Lily, ay nag-50-50 sa hospital. No? Muntik na siya, muntik na talaga. And sa pamagitan ng prayers ninyo, prayers natin, binigyan siya ng Diyos ng another chance to live. Akala talaga namin, iiwan na kami. Kasi, diabetic siya. Yung creatinine, ang normal sa tao, 1. Pag ikay nag-2, delikado ka na. 5, pwede ka na i-dialysis. No? Yung kay Sister Lily, 11. Si Pastor Jimmy, 5 lang, dinialysis na. Ano? Si Pastor Lily, 11. And
Noong araw na yon, ang mga doktor, bakasyonan na, wala yung urologist na titingin sa kanya. Kasi 1 week na siya hindi nahihirapan huminga. No? Akala ko sa puso lang, yung pala, talagang totohan na. Hirap siya huminga. Nagigising sa madaling araw. Nahihirapan huminga. No? Hanggang sa itong araw na, no, papacheck up na, nahihirapan siya. Naisip ko, sabi ko, teka, yung doktor ko urologist sa Lipa, urologist yun daling kaya natin doon. Sabi ko kay punta kami, takbo kami Lipa, sa sasakyan, hindi na siya makahinga. Pagdating doon, sabi nung doktor ko, Dr. Villa, may-ari ng ospital, Villa Memorial Hospital. Nung makakita niya yung result, I have to do something. Anay, kailan dialysis ka? Ayaw ni Sister Lily. Ayaw, takot siya sa mga karayom No, kailan dialysis siya? I have to do something. Hindi nyo ba alam? You're at the point of no return. I have to do something. Nataranta yung doktor ko Yun, napaka-friendly napaka-banayan magsalita. Alam mo, nag-i-English na siya. Tapos, tinawagan niya yung mga emergency kagad. 3 doktor kagad, cardiologist, nephrologist, tsaka endocrinologist ba yung endocrinologist, nagbubutas dito. No? Tapos siya, urologist. No? Urologist. 4 kagad. Yung gabing yun, tumutok kagad. No? Dating kagad yung kandot. Sabi, ako nang tatawag at baka hindi pansin ng mga doktor yung pinagtatawagan niya yung mga doktor niya. Eto, emergency, pasok. Pinasok doon sa emergency room, pinagulo ko yung wheelchair, kami, naiwan si Sowet tsaka si Junjun. Tinapat sila ng doktor. Ito, para hindi mahirap sa inyong damdamin. Ihanda nyo ng inyong damdamin. Anything can happen tonight. Pag sa dialysis. Baka hindi kaya ng puso niya ang dialysis kasi ang kanyang puso ay sobrang lunod na ng fluid, ng liquid, pati lungs, punong-puno ng tubig. Kaya panahirap huminga. Pag dialysis ka, magpanabay, tsaka yung problem sa heart, sabi ng doktor, nakakardiac arrest na nga yan, hindi lang halata I have to do something. Anong gabi, pinag-pray natin, nag-request kami. Ayokong umiyak, kasi labanan yan Pero ayaw tumigil yung luha ko. Matutulog ako, hindi ako makatulog. Luha ng luha yung mata ko. Ayaw stop. Ngayon, nalaman ko, sabi ng Panginoon, hindi mo mapapahinto yan. Ang iyong soul and spirit is praying with the liquid prayer. Very powerful pala yan. Hindi mo na ma-express yung gusto ma-express sa Diyos. Yung luha ang nananalangin, liquid prayer ang tawag doon. No. Isang single drop of tears ay nagsasabi ng 1,000 words. Hanggang sa nakatulog ako, ng konti, pagising umaga, nalusutan niya yung first dialysis. Ligtas siya. Second dialysis, inaabangan yung heart niya kung magpapakitang gilas, yung kumbaga magpa-fluctuate. Hindi, ika-third dialysis, nagpakitang gilas yung nag-fluctuate. Dating yung doktor, cardiologist. Binigyan kagad siya ng gamot, okay na. Hanggang sa nakalabas. Grabe. Yung everyday, dahil na-reach yung, ano ba tawag doon? Red tag ba tawag doon? Na-reach yung limit. Every day, ang galing.
natutulog ka sa kahimbingan, 2:00, saka kakatok yung mga nurses. Bibili mo itong gamot na ito, ngayon na. Pagtingin mo sa maliit na resibo, 4,000, 5,000, ano ba yan? Pinakamura yung bandang huli, kumatok, pinakahuli, 800. Ay, salamat. May ilang araw doon, every evening, gamot lang yon. Sabi ko, hindi ba pwede i-charge sa billing? Sabi ni Junjun, dati kasi yan yung tiyatawag na red tag, ganyan yung kay Eds, nung nakomatos, na-reach niya yung limit, siguradista ang ospital, kayo bibili ng gamot. Ba sabi ko, but the Lord provided, napakabuti ang Panginoon. So I would like to thank you all sa prayers niyo at sa financial support. Grabe. Meron nga dyan na nagbigay na 13th month yata niya, sinacrifice na. Meron ganon. Sabi ko, laking magbigay ng kapatid. Lahat naman ang ginawa nyo, hindi sa amin, sa Panginoon nyo ginawa. Kay Jesus. Kaya salamat at kay Mami Telma rin, Mami Tels, na ang tiyagang magluto, nagpapadala ng food sa bahay. At sa lahat, kay La Kapitana sa core group, members ng core group, kay La Carol, kay La Mean, Sister Minnie, kay La Mark, si Mark, nung dumalong gabi. Thank you kay Mark. At sa lahat, may mga kapatid na dumalaw, sila Dong, sila Hazel, at yung ilang coordinators nandun nung gabi, kay Bot, pinapasok sa kwarto, ang dami namin, ang saya. So God is good. Sabi ko, kaya pala ito anak ko si Junjun, hindi natuloy sa kanyang pag-apply doon sa cruise. Kasi may mangyayari. Kasi kung nakaalis siya sa barko, paano ko magagawa yun? Miyat-miyat, tawag ng tawag yung yung emergency room, tawag ng tawag yung papabili, madaling araw, papabili ng gamot, doon sa Sabi ko, sa ngayon, hindi ko kaya yun eh. Ma-off balance ako. Hindi naman ako pwede tumakbo. So, victory pa rin. At, pinakamaganda, kasama pa namin ngayon, si Pastor Lily. Kasama pa natin yun. At favor from the Lord. Favor from the Lord. Kaya, kasi, si Pastor Lily, siya yung first and last girlfriend ko. Hindi na ako nag-girlfriend ng iba. No. So, praise God. So, punta tayo sa topic. No. Maraming pakikipagbaka. Ang sabi ni David, your rod and your staff, they comfort me. What is this rod and staff? Ano itong rod and staff? Bakit ito mahalaga? Napakahalaga sa atin. Sa shepherd, mahalaga ito. Sa mga sheep, mahalaga ito. Bakit? Kasi ang rod and staff, ito yung salita ng Diyos. This is the word of God. Ang mga shepherd, dalawa ang pamalo nila o tungkod. Isa yung tinatawag na staff, yung ganito, may kalawit. Ang kalawit, yung staff, ginagamit pang-guide ng mga sheep. At pagka nilihes, alika dito, kalawit. Pangdireksyon sa mga sheep, pangtapik,
pang-guide, pang-comfort, no? Pang-proteksyon, baka mahulog sa bangin. Kaya merong kalawit. Mahaba yun, ganito. Yun namang rod, pamalo para sa kaaway, sa mga wild beasts, sa mga mabangis na hayop. At yun ang pinalalaban din ni David, I believe. Kaya, mahalaga sa shepherd, mahalaga sa mga tupa, ang mayroong rod and staff. Isang panghataw sa kalaban, isang pang-guide sa mga tupa. Yun ang purpose nun. Unahin ko yung rod. Unahin ko yung rod. Ang rod, pamalo, pwedeng ma-convert into sword. Ephesians chapter 6 verse 17, and take the sword of the Spirit, which is the word of God. Nako-convert sa sword ang staff, ang rod, pagka dumarating yung labanan. In fact, yan ang ginamit ni Jesus sa Mark chapter 4. Nung nilabanan na si Satanas, nung siya ay tinetempt, ang ginamit niya, purong salita ng Diyos. It is written, it is written, it is written. Bandang huli, alis si Satanas. Matthew chapter 4, verse 17. Walang laban sa Satanas pag ginamit mo ay salita ng Diyos. Kaya nung ako'y pinagaling ng Panginoon sa hernia, tuberculosis, Word of God ang pinanlaban ko. At nakita ko ang kapangyarihan sa salita ng Diyos. And this time is another faith fight. And to fight the good fight of faith. Dito sa na-experience ko. And I believe, God healed me already. Tapos na. In the realm of the Spirit, nakikita ko aking sarili. Because God is not a liar. Lahat ng sinabi ng Panginoon, pangako ng Diyos, every promise of God are yes and amen. So sabi dito sa talata, ayun, nasa Matthew chapter 4, verse 3 hanggang 11, no, hindi ko lang babasahin pa to save time. Pagdating sa verse 11, then the devil left him, and behold, angels came and began to serve him. No? Laging, ano kaya ginawa ng angel sa kanya? No? Pinaglingkuran si Jesus. No? Binilay si Jesus. In every battle, after the battle comes the blessings of God. Kahit sa Israel, every time na makakanker nila, mga kingdom, makakanker nila, makaaway nila, after that, mamumuti sila. Aani sila ng mga pag-aari ng mga natalo nila sa digmaan. And nagiging blessing sa kanila, dinidivide nila yon. Malaking blessing sa kanila. Kaya in every battle, ang kasunod, blessing. Ngayon, sabi ko sa Panginoon, Lord, I am weak physically. Sumagot ang Panginoon, but you are strong spiritually. Naalala ko yung sinabi ng Panginoon ni Apostle Paul to Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7 hanggang 10. Sabi dito ni Paul, because of the extraordinary greatness of the revelation, for this reason, to keep me from exalting myself, there was given to me a thorn in the flesh, a messenger of Satan, to torment me, to keep me from exalting myself. Sabi ni Paul, dahil sa sobrang laki
revelation na binigay sa kanyang Panginoon. Sobrang dami na alam ni Paul na revelation. To keep him humble, inalaw ng Diyos yung thorn in the flesh kay Paul. At siya, pinagdidebatihan yan. Sabi ng ibang theologian, sakit yun ni Paul sa mata. Nung nakita niya ang glory Panginoon, nabulag. Hindi yun. Gumaling na nga siya, paano magiging sakit? Nasa ibaba, pag binasa nyo, yung context, yung thorn in the flesh, mga persecutor ni Paul, pinapersecute siya sa pangangaral. No? Pero maraming klaseng attack si Satan. Kung hindi persecution, pwede ka atakihin sa sakit. Pwede ka atakihin sa kahirapan ng buhay. Maraming paraan to destroy your faith. Ano? Para ilayo ka sa Panginoon. Kaya nga sabi, never give up. Itong kay Paul, nanalangin siya 3 times. Sabi niya sa verse 8, concerning this, I pleaded with the Lord 3 times that I might live, that it might live me. 3 beses na nanalangin na para mawala yung nakaka-istorbo sa kanya. Pero hindi mawala-wala. 3 times na nanalangin. Alam niyo sagot ng Panginoon, verse 9. And He has said to me, my grace is sufficient for you. For my power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, so that the power of Christ may dwell in me. Therefore, I delight in weaknesses, in insults. Ito yung dahilan. Ito yung thorn in the flesh niya. Insults, distresses, in persecutions, in difficulties, in behalf of Christ. For when I am weak, then I am strong. We can be weak physically, but in the Lord, we are strong spiritually. And when you are strong in the Spirit, kapag healthy ang spirit mo, you are strong in your spirit, time will come, be patient, time will come, yung supernatural strength sa spirit, pupunta sa soul, makokontaminate ang soul, and your soul, mind, will, and emotion will be strengthened by the Lord. Then pupunta yan, makokontaminate ng kapangyarihan ng Diyos. It will flow up to our physical body, and our body will be healed from all sickness and disease. Nakikinig po ba tayo? Pero pag damage, injured ang iyong soul, may injured ang spirit mo. Pag injured, traumatic, injured ang spirit mo, may injured ang soul mo. Then, time will come, magkakaroon ka rin ng physical problem. Physical problem. Kaya pag hindi healthy ang spirit mo, hindi magiging healthy ang soul mo. What is soul? Soul is composed of mind, will, and emotion. So, ang emotion mo, ang isip mo, hindi healthy, magkakaroon ka ng problem sa physical. Doon lumalabas yung mga sakit na hindi mo alam kung saan galing. No? Stress, hyperacidity, ulcer. No? Kaya sabi ng medical science, sabi ko, ano kayang relasyon ng nung tatanong, yung hyperacidity, stress, at saka yung ibang sakit sa katawan, doon sa nafe-feel mo. Yung sa emotion mo. May connection pala talaga. Pag may problem ang emotion mo, emotionally hurt ka, magkakaroon ka ng sakit sa physical. Nakikinig po ba tayo? Kaya it is important to strengthen our spirit, magiging strong din ang soul, at magiging healthy ang physical body. And to strengthen our spirit man, we need the Word of God. It is the Word of God that supplies power, strength into our spirit man. Ang salita ng Diyos. Alam natin, salita ng Diyos ay pagkain ng ating espiritu. No? Pero sa konteksto ng ating sermon, hindi ko natatalakayin yun. Kundi yung nandun tayo sa rod and staff. Unahin ko yung rod. Ang rod, pamukpok yan, pamalo yan sa kalaban. No? Nako-convert yan into sword. Nakakita ba kayo na sa Lazada, meron yan
Sa ano, yung akala mo kahoy lang, no? Akala mo arnis lang. Pag hinugot mo, may espada, no? Or merong very sharp blade. Merong ganon. So, akala mo basta kahoy lang. Nako-convert into sword. Ganyan yung salita ng Diyos. Nako-convert into a weapon. No? Ngayon, gusto kong, nandito ba yung ating mga bouncer? Sinong bouncer ang present dito? Ito po yung bagong na-recruit. Brother Jimson, dito ka nga, Brad. I need 3 more bouncers. 3 pa, volunteer. Dahil sa request tanong na tanong kung meron discipleship, nakaka-cancel discipleship dahil hindi ko matanggihan itong kapatid nito eh. Another na, kala mo makakatago ka dyan na, Brad, ayun ka dito, Brad. Si Brother Reggie. Yan. Volunteer pa, 2 pa. Sino pa? Gusto ko kasing mabinyagan tong aking King. Kanina po, pag gustong mamukpok eh. Yan, volunteer lang ako. Wala si Jason Channel. Yung nananapak ng kapitan ng pulis per service. Ngayon, dito ka, Brad, dito ka sa unahan. Para ikaw yung unang mapukpok dito. Yan. Yung si Brother Jimson dito. Si Brother Reggie, dito ka na lang, mas malaki ka dito ka sa kanan. Yan. Tapos si Brother Rene, dito sa likod ko. Ngayon, hanggat hindi tapos sa sermon, dito lang sila. Yan, ganyan lang. Sabi ng anak ko, si Daddy, para ka si Benny Hinn, pag ako nagpalpit, dami mong kasamang bodyguard. Kasi nga, balance ako. So ngayon, this is attacker 1. No? Attacker 2. Tanda niyo yung number niya. Attacker 3. Attacker 4. Nasa likod. I can be weak physically, pero habang hawak ko itong tungkod na ito, I am powerful. You can be weak in the physical world, mukhang mahina ka, pero in the eyes of God, you are strong in the Lord kasi hawak mo ang salita ng Diyos. It is the Word of God that will give you the victory. It is the Word of God that will give you strength. No? Habang kayo ay babad, hawak nyo ang salita ng Diyos, abiding in your heart, you cannot be defeated. Nakikinig po ba tayo? You cannot be defeated. Ito po ang sample. Attacker 1 dito, harap ka sa akin. Attacker, ano yan? Anong attacker ka? Ano number mo, Brad? 3, dito ka. So, papracticein natin to. Hawakan mo yung hawakan mo ako dito, 2. Umarap ka sa akin, Brad. Harap yan. Dito. Yeah. Kasi ang balak mo, agawin yung pigilan ako. No? Ikaw naman, hahawakan mo rin ako rito. Yan. Ikaw naman, balak mo kung sakalin mamaya. Yan. Good actor. Yan, ganyan ha. Ganyan gagawin nyo. No? Ikaw naman, susuntukin mo ako mamaya. Yung suntok na malakas. Ayan, walang kawala. Pero wag muna ako sakalin. Mamaya pa yun, mamaya pa. Pwede rin naman, kaya lang,
magkatamad. Gagawin ko lang, ito, mabilis ito dapat, pero gagawin kong slow. Slow. Pakita natin sa camera yung ano. Dito ka muna kunwari, Brad, para makita yung, yan. So, hawak ako. No? Kung kayo hinawakan ni Satanas, iba-ibang klaseng problems, you're under attack, nakapaligid sa inyo. Yan, nakapaligiran ako. Sabi nga David, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. No? And your rod and your staff, they comfort me. So, ang gagawin ko lang, hindi, wag mong bitaw. Uli. Wag mo. Gagawin ko lang, isa-isa. Ayan. Wag mong bibitawan. Yan. No? Ayun. Sakalin mo ako, Brad. Suntukin mo ako. At, see? Ulit. Bibilisan natin, ha? Okay. So, I'm weak physically, pero I'm strong kasi hawak ko itong rod of God, the Word of God. Sakal. Ay, sorry. Sorry, man. Suntukin mo ako, man. Diba? So that's the power of the Word of God. Yeah. Salamat. Palakpakan natin sila. So, habang hawak ko ito, the Word of God, I am strong and I cannot be defeated because I have the Word of God. Amen. May natutunan po ba tayo? So, yung staff, next week na lang. Wala tayong oras. Yung rod is pambambo, pamalo. Let's stand in the presence of God. It's already 12:29. Bilis ang oras. So, papasok po ang another year. 2025. And I believe this year is the year of advancing into another level of victory, a higher level of victory this year. Maraming pakikipagbaka, pero I tell you, you will always receive victory. Mga kapatid, don't forsake the Word of God. Always read, memorize, study, and act or obey the Word of God. Pag nawala ang salita ng Diyos sa atin, mga kapatid, will be defeated. Napakaraming attack sa atin. But as long that the Word of God is abiding in your heart, you cannot be defeated. Maraming Kristiyano nagawa ni Satanas ng salita ng Diyos. Nalulungkot ako. Paano naagaw? Excuse me. Paano naagaw? Naagaw yung salita pinalitan ng lying, false doctrine. At isa dyan yung mga tinalakay kong very famous na matagal ng pastor, magpi-50 years na yata sa ministry siya, na suddenly, naging
kulto yung kanyang doctrine. Pinag-away niya si Yahweh tsaka si Jesus. Jesus is good, Yahweh is evil. Hindi pwede yun. Tapos meron pa pala siyang aral na sinabi na, in the beginning was the Word. In the beginning was the Logos. Ang interpretasyon na doon, in the beginning was the idea. At pagdating sa verse 14 ng John chapter 1, and the idea became a human being, became flesh. Si Jesus hindi idea. Jesus is God. Another doctrine na naman yan. Sabi ko, how come napakatalinong tao, ang tagal na sa ministry, naagawan ni Satanas na salita ng Diyos at pinalitan ng fake na salita ng Diyos. Bakit ganon? Maraming mga ngaral focus sa ministry, pero nagkulang na sa pag-focus sa presence of God at nagkulang sa pag-focus sa salita ng Diyos. Nagtiwala na lang sa sarili. Ingat ang mga mangaral. Ingat ang mga ngaral. Ngayon gagawin natin. Kung may napansin tayo, inaagawan tayo ni Satanas sa salita ng Diyos. Ano ang remedy doon? If the Word of God abides in your heart with a humble spirit, with a pure heart, hindi niya kayang agawin. Bakit? Kasi alam nyo, ang salita ng Diyos, meron kayong personal encounter, experience with the Word of God. At because you have experiential knowledge, a revelation knowledge of the Word of God, hindi kayo kayang gayain ni Satanas. No. Kasi meron kayong malaking alam sa salita ng Diyos, hindi informative knowledge, kundi hard knowledge and experience. Kung alam niyo ang salita ng Diyos, ano man gawin sa talas na agaw, hindi maaagaw sa inyo. Hindi maaagaw. Brother Jimson, halika sandali. Last illustration. Dito ka ba? Pwede kang gumanting ngayon. Ganito ang gagawin mo. Hahampasin mo kung gano'n. Gano'n. Ituloy mo. Huwag kang matakot. I can be weak physically. Naagaw. Kunyari, naagaw mo yung ano ko. Naagaw. Naagaw. Ganon ginagawa sa Satanas eh. Sa mga naagaw. Then ibabalik sa iyo isang hataw. Hataw na mawawala ka sa tama. Hataw. Matapos na maagaw sa akin, isang kamay lang. Yan. Para hindi ka masaktan. Sanay ka bang bumagsak? Yan. Naagaw sa akin, ngayon, ihahataw, ibabalik sa akin na ma-i-injured ang aking pananampalataya. Hatawin mo ako, Brad, pag ganun. Sige. Yan. Ganun. Yun. Wala na yun. So, naagaw, pero hindi naagaw. Maliwag mo, slow natin. Yan. Ha? Okay. I had the Word of God. Amen. Thank you, brother. Pawitin natin holy forever. Kayo mga nasa live stream, if you want to be saved, gusto ng buhay na walang hanggan, come to Jesus. Believe and receive Him to be your Lord, your God, and your Savior.
At kung gusto mo, magkaroon ka ng kaligtasan at relationship with our God, with our Savior, tanggapin mo si Jesus sa buhay mo. Just lift your hands and pray this prayer. Sabihin mo, kaibigan, sabihin mo ito sa Panginoon. Are you ready to accept the Lord? Pray this prayer. Panginoong Jesus, sumasampalataya po ako sa iyo na ikaw ay Diyos na nagkatawang tao, namatay para ako ay mabuhay. Nabuhay ka maguli para ako ay mabuhay magpakailanman at kasamahin mo sa iyong kaharian. Panginoong Jesucristo, sa araw na ito, sinusuko ko sa iyo ang buong buhay ko. I believe you, Lord, and I accept you as my Lord, my God, and my Savior. In Jesus' name, I pray. Hallelujah! Let's sing this song, Holy Forever. We love you so much, Lord. Thank you so much, Lord.
Panginoon, maraming po salamat. Pagpalain mo ang aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. Amen. So praise God. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless you all. This is my